Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo itong Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon ang mainit-init na balita tungkol sa pangyayari nung nakarang araw dyan sa Senado ng nagbubutuhan ito tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, papanoorin natin si Amy Marcos, ang pinsang buo at kapatid ng Pangulo, pinsang buo ni Martin Romualdez. At naku mga kababayan, naku, maraming nasaktan sa mga isiniwalat at mga pinagsasabi nitong ating senadora na si Imelda Papin, si Madam Amy Marcos, na sinasabi niyang wag i-spoil talaga, wag i-spoil itong malaking bibi, dambuhalang bunjing. Nako, marami ang umalma, lalong-lalo na sa mga taga media, itong mga naglalakihan mga media na dikit at may siguro isa ito si Martin Romualdez sa may mga stockholder ng mga kumpanyang ito at ang mga nasasakupan nitong mga reporter at mga personalidad ng media ay kumakampi talaga dito sa ating dambuhalang tambaluslos. Ito, papanoorin natin, huwag na nating patagalin. Okay, go, Senator Imelda Papin. Madam Senador Amy Marcos. House of Representatives yung mga nabitawan niyang salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot. Nako. Masakit pala. Go, Senador Amy. Kasi binuto ka namin dahil kung hindi ka lumipat sa mga Duterte, malamang sa malamang wala ka ngayon diyan. Alalahanin mo may 2028. At alalahanin mo mayroon pang 2020 something na mga eleksyon. Kaya kung gusto mong wag mawala diyan sa eksena, good job ka sa amin, Madam Imelda. Hindi Imelda Papin ha. Hindi Imelda Marcos. Si Madam Senador Amy Marcos. Kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang family feud, kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo. Talaga lang ha, Madam. Baka, nako, sige, tuloy mo, Madam. Tuloy mo lang. Na maraming naghihirap sa ating taong bayan. And yet, we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw. Sabi nung iba, yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2020. Nako, malamang sa malamang. Alam niyo mga kababayan, ngayon, kung hindi ito matutuloy talaga itong impeachment para pabagsakin ang mga Duterte, or kung hindi matuloy talaga itong impeachment dahil sabi ng iba, lalong-lalo na yung mga senador na anti-Duterte, may pag-asa pa raw. Dahil nag-MR, hindi Martin Romualdez ha, motion for reconsideration. At umaasa pa ang mga anti-Duterte na matutuloy pa rin ang impeachment dahil baka daw mag-reverse ang 15 or 14 na mga mahistrado
baka baguhin nila ang kanilang mga desisyon. Instead, ah, hindi tuloy itong impeachment, baka magdesisyon sila na nagkamali sila at sabihin ituloy na. Kaya humahanap pa ng pag-asa itong mga anti-Duterte na mga politiko. Lalong-lalo na dyan sa Senado sila Tito Soto, yung nasa Itbulaga na komedyante, itong si Risa Hontiveros, at yung Kiko Matching na hindi natin alam kung bakit nakalusot yan na nagtataka. Saglit lang ha, saglitan natin. Tayo nagtataka kung bakit talagang nakapasok ito sa Senado sa Magic 12 itong sila Tito Soto, itong sila Ping Lacson, si Bam Aquino, si Kiko Matching. Hindi tayo wala tayong sinasabi dito na may ganon, di ba? Tayo mag-ingat sa pagsasalita, guys. Di umano ha. Di umano talagang tayo magdududa dahil sa ang napakaraming controversial na issue itong pumilik ng dating eleksyon. No? But anyway, babalikan natin si Senator Amy. Senator Amy, talagang binibira niya ang kanyang pinsan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil binibira niya. Sige, ituloy natin itong si Amy. Si Madam Imelda Amy. 26 dahil re-enacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Oo. Kapag natuloy talaga itong wala ng impeachment at maghahain sa next year pa sa February 6, baka maulit na naman itong mga insertion ng BICAM sa budget ng 2026. Dahil kung hindi, baka wala nang pipirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Di ba? Pera-pera ito Kahit ako na congressman, masasanay ako sa 150 million. Di umano ha. Masasanay ako doon sa 150. Kung wala nang 150 or 100 na lang ibibigay sa akin, halimbawa, ayaw ko pa rin pumirma. Magtatawaran tayo. Dapat mas malaki pa sa 150. Mas delikado ang budget sa 2026. Dahil papalapit ng eleksyon. Itudo na talaga nila ang kanilang mga aura, yung kanilang mga power, para lamang manalo sila sa 2028. By hook o by crook, talagang gagawin nila ang lahat. Ang lahat. Dahil kung hindi siya makaposisyon sa 2028, karni siya talaga ni Vice President Sara or ni President Sara Duterte. President na yan si Sara. At saan kaya pupulutin ito kapag hindi siya maningkamot? Anong Tagalog sa maningkamot? Hindi niya ipursige ang kanyang pagkapanalo. Kumbaga. Okay. Okay Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Ayan na naman. Bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan? Kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito. Puro Nako. Yang pananalita mo, madam, hindi yan pakikinggan ni pinsan mo. Oo. Ang nasa puso at utak niya at nasa mga buto niya na talagang isusulong niya ang pagiging presidente or prime minister. Kasi nahinay ka na
marami na siyang nagawa at marami na siyang nasisira. Oh, kasi, nako po, ay nako, iwan ko na lang talaga. Politika na lang, layo-layo pa ng 2028, kadami-dami namang kandidato. Ay, malapit na po, malapit na. May mga, pagkatapos ng taong ito, Okay, bago tayo lumipas, ang kapatid mong presidente ay mawawalan ng kapangyarihan. Marami nang mag-aalisan sa kanyang mga tabi sa pagdating ng taong 2026, sa kalagitnaan ng 2026. Kasi ang mga politiko ng mga harahab na mga politiko, mag-iisip na yan at magsaside na yan, maghahanap na yan ng lugar kung saan safe sila. Sa 2026 ang pinakamaddelikadong taon. Dahil pag 2027, ako, ano na yan? Nasasakop na dyan ang pangangampanya. Todo pangangampanya na yan. Kaya nasasabi nating 2026 sa kalagitnaan ng taon ng 2026, magsisilabasan na ang mga kadiliman. Oh, kaya nga nagagalit itong pinursige talaga nilang ma-impeach ngayong taon si Vice President Sara dahil parang wala na silang ibang pagkakataon na panahon para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Itong taon na ito ang pinaka-importante nilang ma-impeach talaga dahil sa 2026 baka mapipigilan na silang maglabas ng mga sobra-sobrang budget or mga insertion dahil may issue na dyan. Diba? May issue na. Kaya baka hindi napapayagan ng mga senador or marami ng babara at marami ng mata ang nakatingin sa pagdating ng BICAM. Oo. At talagang busisiin, bulikatin ang mga budget na yan. At yan ang kanilang iniisip. Dapat ngayon lang na taon na ito dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Dahil peligro sa next year, wala na silang pangbayad sa mga kongresista para pumirma sa pag-impeach ka Vice President Sara Duterte. Yan ang ating nasa, ano bang tawag dito? Nasa ating TV-TV. Oh. Nasa bulang kristal. Na-anticipate na yan. Marami ang taong kahit hindi tayo political analyst, pero matagal na tayo dito sa mundong ibabaw at matagal na tayo dito sa bansang Pilipinas kung saan yan ang mga kalakaran. sa ibang issue, dahil ang daming magaganda pang issue, about impeachment pa rin, Amor? Yes po, Okay. Opo, balikan ko lang po ma'am yung nabanggit niyo po kanina na mayroon pong mga ugong, mayroon pong mga nagsasabi about yung pag gustong palitan po si Speaker. Ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo? Hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagka-marites ko sa House. So parang hindi satisfied sa ilang mga pronouncements or policies? Well, nung nag-file sila ng motion for reconsideration, di ba? Nag-file sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba, magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Walang mga kopya. Wala rin silang nabasa. Wala naman daw pinapirma. Kaya siguro nagrereklamo bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng House. Wala naman palang sinabihan. I think ang nag-draft po nung MR as Solicitor General. Sorry? Solicitor General. Kung baga pala, ang sabi dito ni Madam Amy Marcos, yung mga papeles or yung mga, halimbawa itong mga MR, dapat may mga kopya ang lahat ng mga congressman yan or
kung ano mang mga kalakaran diyan sa House of Representative ay dapat may kopya ang mga bawat representative. Pero ang sabi dito ni Madam Aimee, walang may alam at bigla na lang silang may nagugulat, may MR na daw. Lahat ang ibang mga congressman, walang alam kung ano ba ang nangyari sa kanilang bahay dyan. Ang mga nasa paligid lang ni Martin Romualdez ang may alam kung ano ang mga ginagawa nila. Kagaya ng sabi na ni Marcolita, may kopya ba kayo kung ano yung pinirmahan ninyo para ma-impeach si Vice President Sara? Ang sabi sa kanya ng kasamahan niya, wala, hindi namin nabasa. So, ganon din ang nangyari ngayon. Hindi alam ni Madam Aimee na ano bang mga kopya para makapaghanda naman ang mga senador. Ngunit walang, may mga kaibigan man ito sa Congress. Tinanong niya kung mayroon. Ang sabi, wala. So, hanging talaga itong Congress. Walang proper na mga ginagawang basta ituloy natin ito. General po yung Siya bang nag-file? Pero nag-House of Representatives nung una, di ba? Opo. And Yung unang file, sabi House of Representatives. Mali nga yun dapat nga Solgen talaga. and some comments Pero na lang. maraming nga nagtanong at nagtataka kung bakit hindi nga nila nabasa muna. So isa po yun sa mga possible reasons dun sa gustong patalisikin si Speaker. Siguro makinig na lang kayo Ito talagang taga-media. Kung yan lang ang rason, hindi valid yan. Ang pinakarason talaga na ipatanggal yang si Martin Romualdez, nako, yung pagdala kay PRRD doon sa dahig. Sinong makikinabang sa lahat ng mga ginagawa dito sa bansa natin? Itong mga ginagawa yung sa QGC, yung lahat-lahat ng mga pangyayari sa bansa natin na hindi kaya. Sino ang makinabang? Si Bongbong ba? Hindi ba si Romualdez? Ha? Si Bongbong Marcos, tandaan ninyo, hindi na yan politiko. Wala na yan sa picture. Wala na, hindi na makatakbo. Ang lahat ng mga pangyayaring ito, walang ibang may kamay kung hindi si Martin Romualdez. Ano ba itong media na ito? Ang pinaka-rason kung bakit gusto ng karamihan na tanggalin na ito si Martin Romualdez, itong mga allegedly na mga kurakutan sa budget at itong panggigipit sa mga Duterte. At kita nyo naman, mga kababayan, di ba? Sino bang hindi gustong matanggal yan? Para baka naman ito ang pinakadahilan kung bakit nangyayari ito ngayon. Dahil itong si Bongbong Marcos naman weak naman. Weak. Sabi ni PRRD, di ba? Wala ito. Weak. Sa malamang dahil si Romualdez ang makikinabang sa huli, siya ang may kamay ng lahat ng ito. Di ba? So, masyadong mahaba na itong ating pinag-usapan at ang ating pinalabas dito sa report na ito ay yung mga nag-react kung bakit daw sinabihan na bunjing, maraming nasaktan, nako, napakaraming pangalan na ito si Martin Romualdez. Pinakauna, Tambaloslos. Ngayon naman, bunjing. Kawawa na talaga kung ako sa kanya. Aalis na ako sa bansang ito. Wala nang may gusto sa kanya dito Kung meron man yung nakinabang talaga ng husto. Yung nasa tabi niya, yung nakikinabang talaga at nagkaroon ng pakinabang talaga. At nako, kahit ako naman, joke lang. Okay, sige. Anong masasabi ninyo dito sa mga taga-media
na parang atat na atat at nasasaktan dito sa sinasabing bunjing daw ang kanilang amo at ipatanggal na lang sa pagka-speaker. Post a comment below.